Here is my take and reaction basing from my personal experience sa mga binitawang salita ni Saint Alvin tungkol sa kanyang pagiging conservative Christian. For me, una sa lahat, nagpapasalamat ako kasi meron akong mga friends, mga relatives, mga workmates na same sila sa status ni Alvin na conservative Christian. However, pantay yung tingin nila sa akin. Hindi nila ako ginajudge and maayos naman yung turing nila sa akin. Ayon sa pagkakaintindi ko sa mga binitawang salita ni Saint Alvin, meron lang akong na-realize wherein una sa lahat, gets ko naman yung pinapoint out niya na bilang isang born-again Christian, kung hindi ako nagkakamali, yes, meron naman siyang karapatan para sabihin kung ano man yung mga prinsipyo o kaya yung mga pagbabagong buhay na gusto niyang i-share. However, yung concern ko lang kasi dito is siya yung isang example na hindi mo may iwasang merong isang conservative na super self-righteous. Kumbaga, medyo mataas na yung ego niya na feeling niya correct siya sa lahat and medyo nagiging manipulative na yung eksena niya na ayaw niyang makorek siya, tingin niya tama lahat yung mga nasa isip niya at yung mga pinagsasabi niya without knowing na nakakasakit na talaga siya sa mga the way na magsalita siya towards other people, hindi lang LGBT. At dahil dito, eto yung mga tipong tao na kailangan ko talagang iwasan kasi nag-create na ako ng invisible barrier para to lessen the chance para sa kanila na mag-take advantage for any small opportunity to inject kung ano man yung gusto nilang i-inject na mga ideas. Kasi dito lang tayo magkakaroon ng away, magkakaroon ng conflict of interest, mga ganon. Tapos, sasama yung loob mo, magkakaroon pa ng negative vibes. So, as much as possible, bago mangyari ang hindi mo gusto mangyari, umiwas na talaga. By the way, this is just a disclaimer and hindi ko naman sinasabi na pwede kayo mag-agree sa akin kasi I'm just stating my personal opinion and experience. Kasi nagkaroon din ako ng encounter na katulad ni Saint Alvin na ka-workmates ko, ka-batchmate, and mga relatives na ganyan ang kanyang ugal na very infectious, very high, super high righteous na feeling nila hindi sila tatablan. Ito yung example. I have certain relatives na talagang devoted sa faith, no? Yung attendance check, talagang lagi sila nag-attend. However, outside the church, kapag may mga salo-salo, here they are, lagi silang naninita, bakit ganyan yung suot mo, tapos ang daming ganyan, and then yung isa sinitat niya na, bakit ang laki ng tiyan mo? Buntis ka siguro, no? Grabe, nakakahiya ka naman. Ganun agad, nag-judge agad without alam mo yung verifying certain facts. So, iniiwasan namin siya. Every party, kapag nandyan siya, lumalayo talaga kami kasi ayaw namin magkaroon ng negative vibe. At syempre, hindi rin siya nawawala pagdating sa mga agawan ng lupa. As in, religyoso pero nakikipag-agawan sa lupa. O, di ba? Another experience ay kapag ini-invite kami ng batchmates na mag-celebrate ng kanyang birthday. And then, may instances na natsatsambahan namin itong isang batchmate na religious siya. Tapos, conservative yung kanyang mga pananaw. Ang ayaw lang namin ay lagi siyang nakikipag-debate. Kahit na anong topic, lagi siyang nakikipag-debate. And ang gusto niyang mangyari, siya dapat yung tama. So, hindi na kami nagiging comfortable sa conversation and imbis na i-enjoy namin yung party, medyo naaasiwa na kami. Kaya ang ginagawa namin is binibilisan na lang namin yung aming pagkain and umaalis kapag nandyan na siya sa party. Kaya I'm very sad to say na nakakatakot ang mga ganitong klaseng tao kasi sobrang ibang level yung kanilang manipulative power na pwede lang i-twist kung ano man yung pwedeng i-twist para mag-agree ka lang sa kanilang perception o kaya yung super taas na pride. And basing from the people that I know na medyo self-righteous, na super taas ang pride at ego, medyo sila rin yung nag-i-struggle sa life. Kumaga,
sa work, wala silang mahanap na permanent work, or kung meron man, hindi sila nagtatagal dahil sa kanilang ugali, sa attitude. Hindi nila makatungo yung mga ka-workmates or boss nila dahil sa super self-righteous or ma-pride. And then kapag nag-establish naman sila ng business, hindi talaga nagsasucess. And kapag meron gustong tumulong sa kanila, hindi talaga sila magkakasundo kasi iba talaga yung pride nila at ego. And parang sasampalin ka talaga nila ng mga Bible verse. Kaya para sa akin, since medyo tumatanda na tayo, pipiliin ko pa rin or mas pipiliin ko pa rin yung mga tao na nagbibigay sa akin ng positive vibes versus yung mga tao na feeling self-righteous, ang taas ng ego at ang taas ng pride na nagbibigay talaga ng negative vibes sa'yo kasi ayoko talagang magkaroon ng heart attack. So yun lang. Sana may napulot kayo dito sa aking personal opinion about kay Saint Alvin. Bye-bye!